Christmas is just around the corner at malamang kabi-kabila na naman ang handaan. Ingat po sa pamamalengke, lalo ng karne, para iwas botcha o double dead. May dinevelop ang ilang estudyante para ma-detect yan. Tara, let's change the game at subukan ng Botcha Buster! Metikuloso ka rin ba sa pagpili ng karne? Pinipisil-pisil at inaamoy-amoy mo pa ito bago bilhin para makasigurong ligtas kainin? Dati hindi naman po ganun. Hindi natin pinapansin kung botcha ba yung binibili natin. Hindi natin alam agad. So pwede po itong mag-lead sa diseases. Recently po kasi may nabalitaan po kasi kaming may mga na-smuggled po na pork. Dapat alisto sa botcha o yung double dead meat dahil pwede yang magdulot ng diarrhea at food poisoning. Sapat na ba ang paningin, pakiramdam at pang-amoy para husgahan yan? Para sigurado, nag-develop ang ilang estudyante ng San Miguel National High School ng Botcha Buster. Ang Botcha Buster po kasi ay isang machine-integrated robot po na kung saan nakahelp po sa atin na makapag-detect po ng isang spoiled meat. May 3 criteria tayo para masabing botcha ang isang karne. Una sa tingin pa lang, hindi na fresh. Kung hindi sanay o sure sa pagkilatis. May camera ang Botcha Buster to check on the spot na i-analyze through AI at para ma-achieve ang feature na yan. Nag-shot po kami na hundreds ng pictures ng karne, which is ang double dead po saka fresh. Then pinasok po namin siya sa AI, yun po ang pinantrain namin para malaman ng camera kung double dead ba siya or hindi. Now, let's try the camera sa isang pork cut o karneng baboy. Second criteria, botcha ang karne kung lagpas 20 parts per million ang ammonia at hydrogen sulfide levels nito. Para masukat yan, may ikinabit sila sa Botcha Buster. Ang Botcha Buster, may gas sensor ito para makadetect ng ammonia at hydrogen sulfide na nire-release ng meat. Bago po natin i-test, i-close po muna natin itong yung box po. Kasi need po natin na i-close po natin lahat po yung box na to para po wala po siyang ma-detect na ibang gas po. At last sign na botcha ang karne ay kung acidic na ito. Dapat hindi lagpas sa 6.1 ang pH level. At para masukat yan, may isa pang ikinabit sa Botcha Buster. Isa pang feature nito, ang pH sensor na nakababasa ng acidity ng karne. Kapag ka na-read o nakitang 6.1 and above, ibig sabihin nun, hindi na fresh ang karne. At ito pong maliit po na portion po na ito na baboy, lalagay po natin po dito sa loob po ng baso. Para po matest po natin yung pH level po. Sabay-sabay i-analyze ng ating device ang 3 test na ang results makikita sa connected app. So, is this botcha or not? Yung camera po niya, ang result po is 92% double dead po. Yung pH gas po, magko-convert po yung volts niya into ppm and pH po. Then yung interpretation po sa baba, double dead botcha. No more second guessing. Botcha talaga ito. But for now, pork pa lang ang kaya nitong i-analyze. Ang future plans po namin dito is gawin po namin pwede na siya sa manok, sa fish, saka po sa beef. There you have it mga kapuso, a unique innovation designed specifically to ensure food safety and reduce health risks. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mas sumidhi ang galit ng publiko kasunod ng mga pahayag ni dating Congressman Zaldico, kaugnay pa rin sa kontrobersyal na flood control projects. Para sa ilang nagmarcha kanina, hindi sapat ang ginawa ni Ko dahil dapat siyang umuwi at panumpa nito sa bansa at isiwalat na ang lahat ng kanyang nalalaman. Mula po sa Makati City, nakatutok live si John Consulta. John. Vicky, nagsagawa ng pagkilos ang iba't ibang grupo sa may bahagi nga ng Makati at Maynila para kondinahin ang anilay matinding korupsyon sa ating pamahalaan. Pasado 2:00 ng hapon, dumating sa Menjola ang nasa 200 na lista mula sa iba't ibang grupo para iparating ang kanilang matinding galit sa matinding korupsyon na kaugnay sa flood control projects. Nadagdagan pa raw ang kanilang galit sa mga naging pahayag ng dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa social media. Kinonfirm lang ni Zaldico yung napakatinding karumal-dumal at sistematikong nakawan sa pondo. Pinalidate niya rin na ang commander-in-chief walang iba kung hindi si Bongbong Marcos. Para naman kay mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, hindi sapat ang naging pahayag ni Zaldico. Kailangan aniyang panumpaan ni Ko ang kanyang mga pahayag at umuwi sa bansa para sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman.
dapat humaharap siya sa isang formal na investigasyon. Dapat kung meron isisiwalat ang isang may alam sa mga ganyang klaseng mga korupsyon, dapat sinisiwalat lahat. Kabilang si De Lima sa mga nakiisa sa White Ribbon Protest sa Makati. Nasa 500 individual mula sa mga NGO at pribadong sektor ang nagmarsya roon para ipanawagan ang pagpapakulong sa mga nangurakot sa kaban ng bayan sa lalong madaling panahon. Sana magpaliwanag na agad ang presidente, lalo na ay yung mga paratang ni Zaldico ay nakapatungkol sa kanya. Pero hindi naman din pwedeng pa-victim si Zaldico. Dapat umuwi na siya. Sa ilalim ng monumento ng kanyang lolong si dating Senador Ninoy Aquino, binatikos ni Kiko Aquino D kung bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong na dawit sa korupsyon. Meron na bang nakulong? Meron na bang nanagot? Wala! Ngunit ang consistent na panawagan ng taong bayan ay i-kulong na yan! Mga kurakot! I-kulong na yan! Mga kurakot! Vicky, mag-alas 7 ng gabi na mag-disperse sa mga relista na tungo dito sa may bahagi ng Makati, pero pangako nila muli silang babalik sa kalsada para magmarsya kontra korupsyon. Yan ang malitas muna rito sa Makati. Balik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Umusbong ang pagkamangha ng maraming eksperto nang ang isang klase ng bulaklak na pinaniniwala ang extinct o wala na sa loob ng 130 years, muli raw namukadkad sa Rizal. Anong bulaklak kaya ito, Kuya Kim? Ano na? Isa raw ito sa pinaka-rare na bulaklak sa mundo. Huling beses kasi itong nai-record ng mga eksperto noon pang 1890s. Ito ang Hexacumloheri H. haraklak. So more than 130 years bago siya makita ulit. It may be because of fragmentation ng mga habitats. Pwede din dahil masyadong malayo na. Pwede din climate change. Ito lang yung only living population na naitala ng mga scientists so far. Pero makalipas ang mahigit 130 years, ang bulaklak na pinapaniwalaang wala na, muli raw namukadkad sa Masungi Georeserve sa Baras, Rizal. Ang prueba, ang mga larawang ito. Na siya raw pinakaunang litrato ng mga nabubuhay na iloheri sa natural habitat. Kuha ito ng mga researchers mula University of the Philippines Diliman at Philippine Normal University. Ayon sa kanilang pag-aaral na nilathala kamakailan sa Philippine Journal of Science. Ang bulaklak ay kanila raw namataan habang nagsasagawa ng snail survey sa 600 steps area ng Masungi. Nahanap siya ng mga researchers sa humus-rich soil within the limestones, at meron ding fresh waterway na malapit. Dagdag pa nila, tanging sa Masungi, Georeserve lamang may mga tumutubong iloheri sa wild. Rare siya dahil yung range niya, yung population niya, ay very restricted. Pag sinabi mong threatened, di ba, ibig sabihin na hindi mo siya makikita, uncommon siya. So dahil sa isang lugar na siyang mahanap, posible na kapag nasira yung lugar na yon, magiging extinct yung species. Ang rediscovery ng iloheri, isa lamang daw sa mga rason kung bakit kailangan protektahan ang Masungi. Napaka-importante nung discovery na to kasi pinapaalalahanan tayo kung gaano ka-unique at irreplaceable yung landscape. Nakaka-proud maging Pilipino kapag naririnig mo yung magandang balita na to kasi marami tayong naririnig na hindi magandang balita to, nakakapagbigay ng hope na mayaman pala ang Pilipinas kung maaalagaan natin ang kayamanan natin. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Get ready to toss at Dial the Test of Friendship continues para kay Glinda at Elphaba sa Wicked for Good. Marami na ang excited, including me, lalong Pinoy fans na iniwanan pa ng mensahe ng mga bidang sina Ariana Grande at Cynthia Erivo. Pero bago niyan, may fan na biglang sumunggap kay Ari sa premiere ng movie sa Singapore. Makichika kay Lin Ching. Wouldn't be happier. Glinda, the good. 7 days to go.
until we're all changed for good. I'm a public figure now. People expect me to fly. Be encouraging. Kung sa part 1 ng kwento nakita ang unlikely friendship sa pagitan ng dalawang total opposites at kanilang journey of self-discovery. Elphaba, they're coming for you. Just look at me. Not with your eyes, with theirs. Sa Wicked for Good, matetest ang hangganan ng pagkakaibigan ni Glinda at Elphaba na ginagampanan ni Ariana Grande at Cynthia Erivo. The excitement is real sa movie adaptation ng Broadway musical all around the globe. Sa Singapore premiere ng pelikula, maraming fans ang nag-abang. Naglakad din sa yellow carpet or yellow brick road ang guests mula sa iba't ibang bansa. Kabilang ang winner sa awiting Wicked Contest. Sa gitna ng yellow carpet, nagkaroon ng konting gulo nang isang fan ang pumuslit sa security at sumunggab kay Ariana. Agad prinotektahan ni Cynthia ang kanyang co-star. Hinuli at inilayo sa venue ang lalaki na ilang beses nang nanggulo sa malalaking celebrity events at concerts. Ever the professional, tinuloy pa rin ni Ariana ang interviews with the press. Para kay Ariana, full circle moment ang pagganap niya sa Wicked na kanyang childhood favorite. Kaya full name niyang Ariana Grande Butera ang gamit niya rito. What did your father say when, his name is up there? Oh, he definitely shed a tear or two. Yeah. I don't want to, put him on blast. Sa kantang For Good, tatak ang linyang, "Because I knew you, I have been changed for good." Who crosses your mind? Aside from each other, of course. Oh my goodness, we have some really beautiful friends and family that I think are always on our minds, I think so. We have a lot of love in our lives. We're so lucky, so yeah. Sa usapang legacy, masaya si Jeff Goldblum sa koneksyon nito sa kanyang mga anak. I'm glad that I can still be, full of life and at the, peak of my blossoming, it seems like, surprisingly. Malawak ang mensahe ng pelikula. I want them to feel empowered because there are a lot of very good messages for each and every one. Not everyone will walk away with the same message, and I hope you find yours. I want them to know that they can dream the biggest dreams they can in their world, and they can come true. But they have to be tough, and they got to stick to it, and you got to keep walking. Friendships are really important. At ang kanilang mensahe for their Filipino fans. We love our fans in the Philippines very much. We send our love. Hi, everybody in the Philippines. I love you very much. Lynching updated sa showbiz happenings. Inilunsad na ang pagiging chairman ng Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa 2026. Pinangunahan ang pagtitipon sa Foro de Intramuros ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan ng ASEAN member states. Ipinakita rin dito ang magiging bagong logo ng ASEAN-Philippine 2026. Nakatuon ang paglulunsad sa pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad sa Southeast Asia. In the area of peace and security, our chairship will highlight the responsible and ethical use of emerging technologies, particularly artificial intelligence, to strengthen ASEAN's capacity to anticipate and to respond to new and evolving security challenges. Mga kapuso, may Christmas shopping list na ba kayo? Pwede mo na yang kumpletuhin dahil sa taunang Noel Bazaar. Isa sa mga merchants dyan, ang celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation. Nakatutok doon live si Athena Imperial. Athena? Well, star-studded nga ang formal opening ng Noel Bazaar dito sa isang integrated resort sa Parañaque City. Espesyal ngayong taon ang Noel Bazaar dahil sa kanilang 25th anniversary. Makulay at masaya ang pagbubukas ng Noel Bazaar ngayong holiday season dito sa Okada, Manila sa pangunguna ng GMA Kapuso Foundation Ambassadors na sina Carla Abellana, Rian Ramos, Tim Yap,
Ashley Ortega at Iya Villania Arellano. Nag-anyaya silang mag-shopping without guilt ng pre-loved clothes and shoes sa celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation. I believe this is the most that I've donated. 9 balikbayan boxes. Wow. So I didn't even know I have that much stuff. Tuwing magpapasko, there's always got to be something major that happens to our country. But what wonderful timing it is also that we have the Noel Bazaar that is here to help in situations as such. Kwento ni Rian na ilang taon ng donor sa GMA Kapuso Foundation, naging Christmas tradition na niya ang mamahagi ng mga piling damit para mapakinabangan ng iba. Pagka more than 1 year ko na siyang hindi nasuot, then I know na para bang hinahawakan ko na lang siya for sentimental reasons, pero hindi ko naman pala gagamitin. Si Ashley naman, first time this year na maging ambassador ng GMA Kapuso Foundation. It's better to just give it here kasi nga makakatulong pa ako sa GMA Kapuso Foundation. And yes, madadagdagan pa siya. Alam mo bang lahat ng perang kinikita nitong celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation ay napupunta sa kanilang educational programs at yung proyekto nila para sa cancer patients? Primarily, it's the building of new schools ng GMA Kapuso Foundation, and also it supports our Unang Hakbang sa Kinabukasan project, which supplies a complete set of school supplies in waterproof backpacks to over 60,000 children nationwide. 25 years of giving, 25 years of sharing to our less fortunate brothers and sisters, yung pagsuporta sa mga Filipino entrepreneurs, yung mga negosyante na gusto palang magsimula. Mel, sa mga maagang magki-Christmas shop hanggang November 16, Sunday bukas, itong Noel Bazaar dito sa Parañaque City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Athena Imperia. Inilabas ng mag-asawang Diskaya ang isa umunong kickback ledger sa Senate Blue Ribbon Committee. 6 na kongresista at 2 DPWH official ang nakalista umano rito. Idinetalye rin kung kailan sila nakatanggap ng pera. Mula sa Senado, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene! Emil, nagbigay na nga ng ebidensya ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya sa mga alegasyon nila ng pagbibigay umano ng pera sa ilang kongresista at opisyal ng DPWH. Sa muling pagharap ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee, hinanap sa kanila ang binanggit nila noong ledger ng mga transaksyon umano nila sa ilang politiko. Ang dahilan ni Curly Diskaya kung bakit hindi niya ito dala, nakadetain siya sa Senado at siya lang umano ang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya inutusan ng mag-asawa na bumalik sa kanilang bahay para kunin ang naturang ledger. We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Pagbalik kinahaponan, bitbit na ng mag-asawang contractor ang ledger na naglalaman umano ng mga impormasyon tungkol sa mga kickback na ibinigay nila sa ilang mambabatas at opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ang pinangalanan niyang nasa ledger na binigyan umano nila ng pera, 6 na kongresista at 2 DPWH officials. Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Ang nandito po ay si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Nagbigay si Curly ng mga petsa ng pagbibigay ng pera at kung sino ang tumanggap ng pera. Pero iilan lang daw ito sa listahan ng mga mambabatas. Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. Para makumpleto ang listahan, susulat daw si Lacson kay Senate President Tito Soto para payagan muling pauwiin si Curly para kunin ang iba pang dokumento. Hinihinga namin ng reaksyon ang mga nabanggit ni Curly. At dahil nasa pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tinanong siya tungkol sa isiniwalat ni Curly.
according to Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. Sa pagdinig, inungkat ni Curly ang estado ng kagustuhan nilang mag-asawa na mag-apply sa Witness Protection Program. For the past 2 months and a half, we have not heard from Mr. and Mrs. Diskaya. They have not gone back to the department. There has been no coordination made by by the couple, either by their lawyer. The last thing that we heard from them was when they declared that they will no longer be cooperating with the ICI. Since then, we have not had the opportunity to talk to them. So there can be no evaluation that can be done. Kasi nung mga nakaraan po, ilang beses din po kaming bumalik po sa DOJ po. Kaya lang wala pa po pong pinapakita sa amin po na MOA. I think it should be explained to the couple, sir, that there is no such thing as an ex-deal here where they will provide us with documents and then we will immediately, or the Witness Protection Program will immediately give them a memorandum of agreement. In other words, hindi kaliwaan. Hindi po kaliwaan yan. Because precisely, the reason why these affidavits will have to be submitted first is for us to evaluate and determine whether the same is compliant with the requirements of the WPSB law. And second, if it can be corroborated by other pieces of evidence. A simple statement telling us or naming 100 names will not make any difference unless the same can be substantiated. And thus far, we have not seen any, and therefore there can be no evaluation. Punto ni Senador Rodante Marcoleta, iginigit daw kasi ng Justice Department ang kondisyon na restitution o pagsosoli ng mga Diskaya sa pondo ng bayan bago sila maging state witnesses. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So kung qualified sila, i-process natin. Kung ang gagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o ma-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits. Pero paglilinaw ni Fadolyon, ang isang witness daw na mapapasailalim sa WPP ay kailangang pumirma ng Memorandum of Agreement kung saan kondisyon ng restitution o pagsusoli ng pera. Samantala, no-show sa pagdinig ng Senado si dating House Speaker Martin Romualdez at 13 pang incumbent congressman na napangalanan sa pagdinig. Sa isang liham sa komite, sinabi ni Speaker Bogie D na hindi raw sisipot ang mga mambabatas dahil haharap naman na sila sa investigasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. At baka raw malagay sa alanganin ng findings ng ICI. No-show din ang 6 na dating mambabatas kabilang si Zaldico. Kaya ay minungkahi ni Senador Sherwin Gatchalian ang pag-issue ng subpoena kay Ko para kung hindi pa rin daw sumipot, maaari nang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Emil, sabi ni Senator Ping Lacson, susuriin nilang mabuti itong ledger na ipinasa ng mag-asawang Diskaya. 4:40 p.m. natapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pang petsa ang susunod na pagdinig. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. Pinaplansya na ang seguridad sa gitna ng mga ikakasang protesta kontra katiwalian sa Linggo. Bukod sa libo-libong pulis, may mga itatalaga ring prosecutors sa iba't ibang lugar kung magkagulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 16,000 pulis ang ide-deploy ng pulisya para sa mga isasagawang rally na magsisimula sa Linggo. Sa taya ng PNP, nasa 300,000 tao ang inaasahang magtitipon sa People Power Monument at EDSA Shrine para sa rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative. 100,000 naman ang tinataya ng PNP sa Quirino Grandstand, kung saan magtitipon-tipon ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang DOJ magtatalaga ng mga prosecutors sa iba't ibang lugar, partikular sa Maynila at Quezon City, sakaling magkaroon ulit ng mga gulo gaya noong September 21 rally. We don't know where this might, or we hope that it doesn't happen, but where it happens, we have our prosecutors ready on standby. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na tutulong sila sa PNP lalo kung may emergency. Si DILG Secretary John Vic Remulla, nagbabalang ang lahat ng nagbabalak manggulo haharap sa batas.
Sabay paalala sa mga magulang na paalalahanan ang mga anak na huwag sumama sa kung ano-anong grupo. 3 araw ang rally ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo hanggang sa Martes. Para raw kondinahin ang higanteng kasamaan kung saan sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa gobyerno na panagutin ang mga may sala at maibalik ang mga ninakaw na pondo ng pamahalaan. May mga grupo ring magmamarcha mula sa Plaza Salamanca papunta sa Quirino Grandstand para makiisa sa rally ng INC. Ang grupong United People's Initiative, pagpapanagot din sa mga sangkot sa katiwalian ang ipapanawagan. Yung po sigurong panawagan na mag-resign yung presidente hindi manggagaling sa UPI. Kaya namin gustong mag-rally, gusto namin manatiling gising at hindi tumitigil ang ating pagnanasa na magkaroon ng pananagutan ang mga may sala. Ayon sa Manila Public Information Office, may mga isasarang kalsada sa Maynila sa paligid ng Luneta Park. Chino Roses Bridge, Liwasang Bonifacio, at Ayala Bridge. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Makikisa ang PDP laban sa mga rally. We are mere participants. No? We're not the organizers of this, but we're organizing our party to take part. So kami po, ang balak ng PDP ay pumunta doon, mag-attend, makisama, makiisa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. All-out performances ng Sparkle Stars ang expected sa libreng anniversary concert ng Sparkle 30 bukas. Pero bago yan, nakiparty muna ang Sparkle sa isang birthday surprise. Makichika kay Nelson Canlas. Excited na ang Sparkle artists, hindi lang para makabonding ang Kapuso fans, kundi para na rin makisalo sa saya sa pagse-celebrate bukas as Sparkle GMA Artist Center turns 30. Ang concert na Sparkle 30 gaganapin sa MOA Sky Amphitheater bukas. Libre ang tiket. Pero kung team bahay, mapapanood naman yan sa streaming platform ng TikTok Live sa accounts ng Sparkle GMA Artist Center. Excited din ako na i-celebrate yung milestone ng Sparkle. Of course, 30 years, hindi biro po yun. Bongga tong celebration na to because nga 30th anniversary natin. So marami rin kaming pasabog na ihahanda para sa mga kapuso natin. Excited ako pa sa yung mga kapuso natin. It's time to give back, especially malapit na yung Christmas. Expect explosive numbers na siguradong ikakikilig at ikatutuwa ng Kapuso fans. Secret, abangan nyo na lang po yan, pero yun po yung pinagkakabisihan ko for the past few days. Nagpa-practice lang ako. So, abangan! Pero bukod sa kasiyahan, meron tayong sisimulan na kindness campaign with everything that's happening. Kailangan talaga natin magsimula ng isang very worthwhile cause and we call this Click Kindness. So, abangan na lang. Pero bago ang Sparkle 30, napuno ng surprises and happy tears ang surprise birthday celebration para kina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Sparkle studded ang selebrasyon at naroon sina Alden Richards, Barbie Fortesa at Julian San Jose. Ang wish ni Attorney Annette hindi na para sa sarili kundi para sa mga Sparkle artist. Kailangan i-remind sila na they are role models and they should spread their influence for the good, spread kindness. Parang yun ang pinaka-importante na yun ang birthday wish nating lahat. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na chika naman tayo para updated sa Showbiz Happenings. Today is D-Day para kay Julian San Jose dahil na-release na ang kanyang newest single na Simula. And as a supportive boyfie, agad naman nag-jamming sa kotse sina Raver Cruz at Julian sa bagong kanta. Bukas naman dapat abangan ang kauna-unahang elimination sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sino kaya sa Team Rays of Sunshine ang unang kapuso at kapamilya na lalabas sa bahay ni Kuya? Napuno ng aral ang iFest Laguna ng programang Eyewitness. Nagbahagi ng kaalaman, karanasan at kasanayan sa pagbuo
at paggawa ng dokumentaryo ang award-winning documentarists na sina Cara David, Howie Severino, Atom Araulio, Mav Gonzalez at John Consulta. 700 students mula sa probinsya ang lumahok dyan. And that, my friends, ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Hi, Iya! Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, 41 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras